ko para sa sarili ko at sa community ko. Saan nakikita mo ba yung sarili mo na pwede kang maging next vice ganda? Vice ganda. Ako ayoko na, alam mo yun, ayoko nang sabihin yun kasi meme is meme. Alam mo yun, yung nagawa ni meme, nag-extend, hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao, lalaki, babae, bakla. And yung nagawa ni meme, incomparable yun sa siguro magagawa ko or magagawa ko pa. At kung masurpass ko man yun, it always go back to Meme Vice Ganda. I will never level to Miss Vice Ganda. Dahil talagang kakaiba ang mga nagawa niya. At kung man, masabi man nila, the next Vice Ganda, hindi ko pa rin tatanggapin yun. Kasi alam mo yun, I want to be myself, Sasa girl. At alam mo yun, eto yung binigay sa akin ni Meme. You have your own identity. You have your own self. At yun ang i-embrace mo at i-empower mo. So, yung makatrabaho siya. Na-meet ko si Meme, hindi ko pa nakakatrabaho si Meme. Pangarap ko makatrabaho si Meme. And ayun Meme, kung if ever it allows ng aming schedule or kung ano mang project, talagang magiging excited ako. So ayun. Sana, hindi natin sure, malay mo. Pero ano gusto mo about Vice? Yung authenticity lang ni Mama, tinuro niya sa akin to nung bata pa lang ako na talagang dapat you have to be yourself, you have to be your authentic self. At nagkaroon siya ng spasyo sa industriyang ito na sobrang unique sa kanya because of her authenticity. At yun ang gusto kong ibigay rin sa mga nakshi ko. Na na-inspire ako ni Meme, ibibigay ko naman to sa mga mas bata sa akin. May inspire ko rin sana sila. Juicy ka when it comes to accepting this type of roles na kailangan may representation talaga. Oo. Alam mo, hindi na siya lalabas na caricature. Yes, hindi. Kasi ang mag-produce nito ay kapwa ko din, friends din. At kung makikita natin, ang mga pelikula dito, kwento to ng hetero, kwento ng mga straight people, babae, lalaki, pero isa lang ang kwento ng bakla. Sana po ay panoorin natin at gagalingan talaga namin to. Talagang maaaliw kayo dito kasi takutan to. Horror comedy to. So, ayun. Panalo siya. May love life ka ba? Ay! Oh my God! Actually, ang love life ko po ay wala. ChatGPT. Sorry. Dahil alam mo yon, hirap na hirap dahil yung schedule plus alam mo naman, ang hirap umaura. Marami akong umaasa ko, pero 'di ba? Sana magkatotoo. Ito nga nagkatotoo, 'di ba? Pero open ka kung sakaling darating. Oo, open ako. I'm willing to love. I'm willing to give my love out of my pure love to someone who deserves it. So, alam mo 'yun. Syempre, lahat naman tayo may karapatan magmahal. Sana i-allow ng tadhana na magmahal ako. Kailan ba yung last? Tagal na. Hindi ko naman rin alala. Kung karoon ka ng boyfriend na actor, sinong actor gusto mo? Ay! Oh my God! Diyos ko, hindi naman ganun kataas yung pangarap ko, no? Pero, alam mo yun, crush na crush ko talaga. Sabi ko nga si Enchong D. So, ayun. Happy ako. Si Martin, sana single siya ngayon. Ay! So, ayun. At sino pa ba? Madami akong crush, actually. Alam ni Enchong, na-crush mo siya. Ay, oo, sinabi din sa kanya. At saka si Arjan Saicon, oh my God, ang Ano pogi. reaction ni Enchong na sinabi mo? Well, alam naman si Encho, marami talaga kakakash sa kanya. So, sanay na siya. Tumawa lang siya. So, sana i-crash back mo naman ako, no? Ano to? Picture. Nung pinost sa Cinema Bravo yung Yes. action mo dun sa Yes. Gala, nababasa mo yung comments doon? Oo, nabasa ko yung comments. At gigigets ko yung pinanggagalingan ng mga tao, di ba? At syempre, may pinanggagalingan din kami. At alam mo yung emosyon naman kasi namin, talagang gusto lang namin ibigay sa kanila yung kung ano yung nararamdaman namin. Kasi hindi namin maintindihan kung bakit kami dalawang beses na rated X. Samantalang yung mga kasama namin sa sinisilip ay hindi naman na rated X. So, ano nga ba ang naging basihan? At syempre, meron kaming mga nakikita sa mga guidelines ng MTRCB na very outdated na. So, alam mo yun, hindi naman dapat ganun, di ba? We are in a modern world where every existence matter and our stories matter. So, alam mo yon, sabihin natin, yung emosyon ko na yon, I think it's valid for everyone. Kasi maraming mga bakla, maraming mga nasa community namin na alam nating sinasakdal yung mga kwento nila, sinasakdal yung opinion nila at feelings nila, ini-invalidate. At syempre, very aggressive kami sa mga ganong eksena. At sana maintindihan na ng MTRCB kung saan kami nanggagaling. Kapag gano'n na medyo personal na yung atake sa'yo, lalo na parang binabalik nila na ano ka lang naman, ganito ka nang galing, ganito yung pinagsimulan mo. Ano yung nararamdaman mo kapag gano'n?
alam mo, lahat ng mga tao, ako, nanggaling ako sa wala, nanggaling ako sa kanal. Sabi nga nila, baklang kanal. Kaya naging ganito yung fierce yung attitude ko, pero hindi ko nakakalimutan ang mga principles ko. Hindi ko rin nakakalimutan yung values ko. At hindi ko rin nakakalimutan yung pinaglalaban ko. Dahil yung struggles ko pagiging bakla, naaalala ko yan. Ang struggles ko sa pagiging mahirap, naaalala ko yan. At hanggang ngayon, hindi ko kinakalimutan yan. Pinaglalaban ko yung mga bagay na to, hindi para sa akin. Privilege na ako eh. Kumbaga, meron na akong pera, meron na nakakaluwag-luwag na ako. Pero sa mga bata at sa mga nakshi ko, na yung mga storya nila, hirap na hirap nilang ibigay sa madla, ipakita at ibida sa madla. Alam mo yon, doon ako lumalaban. Lumalaban ako para sa kanila. At sana maintindihan kung saan kami nanggagaling. Grabe rin yung comment nila na nagbura ka lang, pero parang ang laking bagay. Ang laking bagay. Pero alam mo yon, kami, nagmura lang ako. Pero yung pelikula, napagastos, onti lang ang pera ng kabaklaan at onti lang ang pera ng Dreamboy kasi napakababa lang naman ang grant ng sinisilip eh. 2 million lang. So, kapag sasabit ka sa MTRCB, 20,000 and 20,000, syempre sa namin kukunin yun, di ba? Kami napagastos kami, na-stress kami, nag-hire kami ng mga editor ulit, nagbayad ulit kami sa editor para maayos ulit namin yung pelikula namin. Ako nagbura lang naman ako, di ba? Naloka lang naman ako, na-express ko lang yung feelings ko. Yun lang yung nagawa ko. So, alam mo yun, sana maintindihan din nila na nagagalit kami for a reason, hindi basta-basta lang. Yung mga ganong comment, dinidibdib mo ba siya? Ako hindi naman, hindi ko dinidibdib yun. Naiintindihan ko rin saan nagagaling yung mga tao kasi nga, hindi rin nila naiintindihan, hindi na nakikita yung behind the scenes ika nga. Pero, alam mo yon, gusto namin ipaintindi sa maraming tao yon. At it's a long journey, it's a long discussion. Sana po pakinggan nyo po ang side namin. Kapag sinasabi nila na dapat mag-apologize sa ginawa, ay, alam mo, ako, sabihin natin, oo, medyo bastos na yung ginawa ko. Yes, I do apologize for that. Siguro, kasi naging heightened yung emotions namin. Pero for fighting for what's right, for fighting our stories, I will not regret it. I will not say sorry. Kasi, alam mo yon, hanggang ngayon may mga transphobic at homophobic pa din na guidelines na tumatakbo sa MTRCB. Kailangan natin labanan yon. At of course, di ba, marami pa din mga sobrang against sa existence namin, hindi lang sa MTRCB, sa maraming institusyon, maraming mga tao, di ba? At yun ang gusto namin ilaban, yun ang gusto namin ipaglaban para for the next generation. As for me, moving forward, ano yung dadalhin mong lessons from sa nangyari sa Dreamboy? Ngayon, isali ka naman sa Sinepanalo. Ato, ipaglaban mo lang. Ipaglaban mo kung ano yung tama, ipaglaban mo yung storya mo, ipaglaban mo ang mga bagay na sa tingin mo ay pure, authentic at totoo. At itong pelikulang to, ang multo na to, ay totoo para sa amin. This is a horror comedy. Talagang ang mga bakla, may struggles ng malala. That's the horror story that we have. At comedy, dahil sobrang nakakatawa kaming bakla, sobrang happy namin kasama, pagsasamahin namin yun into one film. At love story pa to. So, tingnan natin. Alam mo yon, madami ako natutunan sa journey ko at alam mo yon, nadala ko to sa multo at aalagaan namin to ng malalang-malala. Ang 5 billion ay hindi isusugal. Charing. Thank you, Sasha. May bang scatter ko pala to. No? Picture